ng dreamers and achievers ng buong Easy Community. I-goal mo, one day, ikaw naman yung may sports car at nagkukwento ng success story mo sa lahat ng dreamers na nanonood at nakikinig sa'yo. Ito yung pupuntahan ng mga tao nagsisimula at pinapakita lang ng mga tao na nakakuha na ng mga dreams nila. If I were you, next time, be here. Why? Para makita mo yung pangarap mo, yung dreams mo to become a reality here in the Park Visibility. Nakakasabog ng utak. Super clear. Yung mga pwedeng pangyari. Sobrang nakaka-excite, nakakatuwa. Wow! Still po sa lahat ng mga classmates natin dito ay Miss Tiborbo, isa sa mga Project High Council. Nakaka-proud kasi po yung may-ari nitong car na to. Ito po yung taong nag-invite po sa akin dito sa opportunity na kung asan tayo. And sobrang klarado po yung future na pupuntahan ko mismo. Kaya sobrang po akong excited and proud na ito talaga yung pinasa ko. Dating self-contemplation can look at his life now. Nagsimula lang po ako dito, 20 pesos na yung puhunan ko, tapos pinanghiram ko pa sa bungko yung pang-join ko dito. After 2 weeks, nag-full-time na agad ako. Think positive, always see us upline. Dapat diskarte ka lang sa lahat ng mga event. Pang-apat, mabay ka lang. Ayun lang. Bigay mo yung 100% mo kasi kung ano yung nakikita mong resulta dito right now, yun yung future mo. Dating tambay pero ngayon, owner na siya. Itong sasakyan, so pakinggan natin yung story niya. Bilang hindi ka nakapagtapos ng pag-aaral, akala mo wala ka nang maaabot sa buhay mo. Dahil sa tulong ng kumpanya natin na Power Consumerism, nakakuha ako ng sarili kong dream car, which is Barong Biarsi kaya niya. Sa Road Project High and everything that is happening here right now, pangarapin ka talaga. Si Power Consumerism, OTI, Filipino Station. Sa community na to, the more na mas bata ka, the more na mas malaki yung chance para ma-achieve mo yung pangarap mo lang mas mabilis. Sigurado ako na the moment na maniwala ka sa community namin, naging part ka nito, at binigay mo din ng todo, sigurado ako na lahat na nangyari sa atin ngayon, mangyayari din sa'yo. Dating promodizer and right now, ito na dinadrive ko, Bumblebee, Chevrolet, Camaro. So, kung nakaya ng isang promodizer, kaya mo rin! Let's go! I've been for our community for almost 16 years na rin, doing the business part time. Ang masarap na part dito is yung naging channel tayo, naging instrument tayo para yung blessing mapunta rin sa maraming tao. It changed my perspective in life, changed my financial status, changed my lifestyle, changed everything, the team, the family, the community. The Project High! Salamat, Project High! Maski anong klase ang background mo, professional ka, estudyante, negosyante, or kung ano man, kayang-kaya din magbago ang buhay mo gamit ang ating community. Alright! Prepare talaga ng empowered consumerism together with Project High Community para sa lahat ng mga dreamers and achievers! So ito yung mga kaganapan dito sa labas ng Inares and mamaya mas marami pa tayong maririnig mga inspirational stories sa loob ng Inares. Kaya stay there and panoorin nyo at sa manang. Bye! Welcome to the Yes! Today, papanoorin naman natin dito sa loob ng Zoom na to yung mga success story ng lahat na may-ari na sasakyan na pulang yung kanina. Kaya, stay tuned guys! So, ito ngayon yung mga host natin sa Weekend Vibes. So, nakikita lang natin bias. Pero ngayon, live na live natin sila na magkita mag-host dito sa Inares. Ganon ka versatile yung mga leaders natin dito sa Project High Community! Susuka, 20
Opening remarks, walang iba syempre. The Online Queen! Let's all welcome Kanya Moran! Wow! We are easy, we are dreamers, and we are achievers! Hi everyone, to all members of Project High. I wish you all the best. You know, you have the best group. Project High can give the best training. Yes. All welcome the Prestige Mom, Miss Audrey Chua! Yes! Good morning, Imanes! Intro pa lang to, men. Intro. Mangyayari yan sa'yo. Kaya Mali congratulations, yung pakilala. Dream Big Dream! The influencer, Mr. Steve Esparza! Hello, boy! Medyo ba isang malakas sa palakpakan mula niya! Dadating din yung oras mo na ikaw naman yung idol, ikaw naman yung bida, at ikaw naman magsishare ng success story mo. Ikaw ang sunod na tatayo dito dahil dito sa Empowered Consumerism, walang imposible! Hi everyone! So ipapakita natin paano ba mag-prepare yung mga kapatid natin pag sila ay may mga ganap. So tingnan natin, the Online King! Nakikita ko naman, di ba? Nagpo-push up. Yes! Nagpo-push up habang ongoing ang event. Ganyan po siya kaseryoso. Yes! Nakita mo yan? Ganyan siya kaseryoso sa pag-ensayo. Let's all welcome the Online King, Don Bauer! Kamusta kayo? Okay lang ba? Napasalamatan mo yung sarili mo? Sabihin mo, thank you, sir! Thank you for believing in us! Yes! So grabe talaga ang ating Online King. May hidden talent. Nakita mo naman yan. Grabe talaga yan. Yaman ako! Are you ready? Sabihin mo na yayaman ka! 1, 2, 3, go! Recording in progress. All right. Good evening, good afternoon, and good morning po. A student, an employee, businessman, or an Ano ba tuturuan dyan? Mag-base lang talaga kayo dyan. Ayan. Huwag ka lang madaldal ka kasi masyado late. May sana sa may- Alright, again, good evening, good afternoon, and good morning po sa lahat ng participants natin ngayon all over the world. Ayan, syempre, I am your host for tonight's event, Coach Marjorie Oscar, and syempre, sa lahat ng mga nandito po sa ating Zoom event, unang-una sa lahat, di ba, i-acknowledge ko lang at pasalamatan, syempre, our Project High President, Mentor Don Pade, and also, di ba, our CBO, Mentor Joseph Lim, and the rest of the Project High Council, syempre sa privilege na makapag-host sa event natin tonight. And syempre sa lahat ng mga nandito, lalong-lalo na, di ba, sa mga first time mag-attend, di ba, stay put ka lang, saan sulo ka man ng mundo ngayon. Kung meron ka man ginagawa
mas maganda po ang focus ka kasi dito po makikita nyo kung ano ba talaga yung future na nag-aantay sa inyo the moment, di ba, nasasabayan nyo yung community natin. And syempre, ayan, kaway-kaway sa lahat din ng mga Millionaires Club member dito sa community natin. Ayan, pwede nyo pong i-comment kung magkano na ba ang accumulated income ng lahat ng mga Millionaire Circle Club natin para makita mismo ng mga first-timer natin na sobrang dami na talaga ang natulungan at nagkaresulta dito po sa community natin. And lalong-lalo na sa lahat ng mga car achievers dito po sa Project High Community. Ayun, mag-ingay ang lahat ng mga car achievers and i-comment mo dyan kung ano yung sasakyan mo. Diba? At kung ikaw, isa ka din sa mga nangarap na magkaroon ng sasakyan, pwede mo ding i-comment dyan yung pangarap mo na sasakyan. Diba? And sa lahat ng mga OFW natin, ayan, pwede po kayong mag-comment kung saang bansa kayo para makita natin, ma-shoutout natin yung mga nanonood, mga attendees natin ngayon na makita din mismo ng mga first-timers natin. Saan na ba, saan na ba umabot, diba, yung event natin ngayon. And syempre, keep on sharing the link pa po kasi mas maganda, mas marami tayo as of now. Sobrang dami na po tayo at pataas pa po ng pataas yung attendees natin. Kaway-kaway sa mga nasa Saudi Arabia, Jordan. Ayan, sobrang bilis nilang magta-type at ako hindi ko na mabasa. Meron pang Africa. Ayan, di ba? Hello sa mga nasa Africa. Ayun pa, saan pa? Ay, Nigeria, Dubai, Kuwait, Thailand, Sawadee ka. Ayan, kaway-kaway sa mga nasa Thailand. Ay, grabe talaga, sobrang dami. Meron pang Oman. And syempre, lalong-lalo na sa mga nandito sa Pinas. Na I'm sure yung iba nagdi-dinner. Diba? Ayan, pabusog. Diba? Sa mga nag-dinner dyan. And ito yung isa din sa maganda, lalong-lalo na sa mga talaga na isabay nyo talaga yung event natin ngayon. Kasi sure ako, diba, marami kayong matutunan. And sure ako, diba, mas gugustuhin nyo pa talagang seryosohin to after nyo mapakinggan yung speaker natin ngayon. And syempre, hindi ko napapatagalin pa at kung excited ka na makita at masaksihan o mapakinggan yung main speaker natin ngayon na siya naman ang magpapakita sa atin, diba, kung ano yung future, diba? Title pa lang sa event natin, Meet Your Future. Ito po sa mga ganitong event natin, every 8 p.m., diba, Pinas time, may mga iba't ibang speakers po tayo na kung saan papakita talaga sa atin kung gaano kaganda yung buhay na nag-aantay sa atin dito po sa Project High Community. At kung excited ka, comment mo naman dyan ng I am excited. Para syempre, kasi nakikita ko na yung taong tatawagin ko is talagang ready na talaga siya, diba, na i-share sa inyo yung resultang nangyari sa kanya at ano nga ba, diba, yung dahilan kung bakit nandito siya, ano yung nakita niya dito sa Project High Community. Kasi share ko po sa inyo yung taong tatawagin ko, yun lang naman din yung taong dahilan kung bakit nandito ako sa inyong harapan ngayon. Kasi siya po mismo yung taong nag-share sa akin itong napakagandang online platform, napakagandang community natin, ang Project High Community. So hindi ko na po papatagalin pa, ang machine designer for 6 years. Yan, kaway-kaway sa lahat ng mga nandyan, diba? And ngayon po, Easy Top 500 car achiever, a 6-figure income earner, Project High Top 3, and syempre, our own super coach, no other than Mentor Rafi Francisco. Yes, good evening, Project High. Maraming salamat, Coach Marjorie Oscar. Ayan, happy Hearts Day sa iyo, Coach Marge. Wala ka rin bang date tonight? Or tapos na?
Ayan, hello po sa lahat ng nandito. Hello po sa inyo. Happy Feb 14 po sa lahat. Ayan, so syempre, hello sa mga tropang, ano pang tawag sa atin dito? Tropang single, tropang pinili ang love yourself. Tropang manahimik ngayong Feb 14. Okay, so syempre, hello po sa lahat ng nandito. Kaway-kaway po sa inyo lahat. Thank you so much for spending the Valentine's Day, the Hearts Day with us dito sa Project High. Hello po sa mga viewers na nanonood ngayon sa Mansulukay ng Pilipinas, sa Mansulukay ng mundo. Ayan. So before anything else, syempre gusto ko rin po magpasalamat sa buong Project High community, sa ating presidente, ayan, Mentor Don Bade, and sa ating CEO, Mentor Joseph Lim, syempre sa mentor ko, Mentor Tanya Morales, sa lahat po ng council ng Project High, sa mga Empire Builders, members natin worldwide, hello po sa inyo, and syempre sa inyo po lahat ng mga guests and attendees natin for tonight. Also, ang dami po natin, ang dami pa ng single. Nasa almost 700 na po tayo. Joke lang po. So, syempre, bago po ako magsimula, since special day po ngayon, and nung nasabihan po ako yung speaker for Meet Your Future this Feb 14, sabi ko, it's a sign na piliin ko muna ang sarili ko. Next naman, hindi joke lang po. So, syempre, meron na po ba kayo natanggap na flowers? Ayan, so syempre, bago po ako magsimula sa talk ko, gusto ko lang po i-take yung opportunity na magpasalamat. Ang dami po namigay sa akin ng flowers. Ayan, sa lahat po ng mga nagbigay. Ayan, meron pang ano. Kaya nagpula po talaga ako tonight. Ayan. Meron pang mani. Ayan. Pwede ka naman kumain ng mani kahit nasa bahay ka na. Ayan, hot and spicy pa. Ayan. Salamat sa nabigay ng mani. Salamat sa nagbigay ng chocolate, sa mga bulaklak. Ayan, maraming salamat po sa inyo. At sa mga gusto pa pong magbigay, pwede pa po. Joke lang. Ayan, so, guys, ayan, so hello po sa inyo lahat. By the way, my name po is Rafi Francisco. Ayan, so, ako po inaatasan po ngayon na magpakita po sa inyo kung gaano po kaganda yung community po natin, kung paano po nabago yung buhay ko dito po sa Project High Community. Actually, hindi lang po ako, libo-libo na po. As you can see, almost every day may bagong speaker po dito sa Meet Your Future para po mapakita sa lahat ng mga members, mga guests po natin that this community can really change people's lives, because as sa akin po, dito rin po nagbago yung buhay ko. So, syempre mag-share screen po ako. So, syempre bago po ito, since special day po ito, ayan, so nag-post po kasi si OVI kahapon, ayan. So, syempre, ano ko rin dito ngayon. Pwede po bang mag-comment kayo dyan sa ating comment section kung anong kulay yung puso nyo po ngayon, ayan. To break the, alam mo yun, para lang meron tayo ditong interaction. Ayan, i-comment mo naman dyan kung kulay pula, minahal at pinilit ka ba? Ayan, this Valentine's Day. Kung ikaw ay blue muna, career muna, negosyo muna, pink, umaasa pa rin na pansinin ka ng crush mo. Violet, if marupok ka. Naku, parang maraming violet yata dito ah. Ayan, daming pula oh, sana all. Ayan. Mahal pa rin si X, orange. Ayan. Merong orange ba dito? Green na friend zone, yellow naghihintay pa rin sa the one. Ayan. Ano pa? Brown, pinaasa. Naku. Ikaw ba, Coach Marge? Anong kulay ng puso mo ngayon? Black, hindi pinili. Oh my goodness. And gray, nagmahal ng maling tao. Ayan. Sige lang po, i-comment nyo po dyan. Aba, may black. Sige lang, okay lang yan. Kasi ngayon po, for tonight, ayan, i-comment nyo lang po dyan. Dito po natin ilabas ang totoong nararamdaman ng ating mga puso. Ayan. Kasi for tonight, syempre, dito po natin, kung nandyan ka man po, kung blue ka and down to the gray color, ito pong pagkakataon. Sabi nga, di ba, dapat unahin mo munang mahalin ang sarili mo. Kasi kung mahal mo yung sarili mo, mas madali ka na mahalin ng ibang tao. Ayan. So, nag-on cam si Coach Marge. Oh, Coach Marge, ano ba yung ano ba yung kulay ng puso mo? Ayan. Diba? Tayo, mag-happy-happy na lang tayo dito. Diba? Puslan man na wala tayong mga dates. Diba? Okay. So, by the way, guys, kidding aside. So,
So welcome po to Meet Your Future. So may goal for tonight. Siyempre hindi lang po para patawanin kayo at alamin ang inyong status po ng inyong, kung sa Bisaya, inyong kasing-kasing, inyong dughan, di ba? But also to share to you that yung pagmamahal, dapat inuuna siya sa sarili natin. Inuuna natin isipin na we need also to prioritize ourselves para po, di ba, pag dumating yung tao na karapat-dapat, di ba, buong-buo po natin, di ba, na maibibigay yung pagmamahal kasi sobrang-sobra na po siya sa atin. Tama ba? Does it make sense? Bakit Dr. Love na po ako dito ngayon sa Meet Your Future? And by the way guys, so pakilala po muna akong konti bago po ako, di ba, i-share ko po sa inyo kung ano yung magandang nangyari sa akin. Siyempre, konting background po sa akin. Hindi po ako pinanganak na mayaman, di ba? I was born poor, but being poor was not born in me. Sino po dito yung hindi po pinanganak sa mayaman na pamilya? Di ba? Wala naman pong, di ba, nung nasa sinapupunan tayo ng mga magulang natin, hindi naman po natin alam kung, diba? Hindi tayo pwedeng mapumili ng kung sino yung gusto nating magulang. So, as for me, pinanganak po, I'm from Bacolod, Ilonggo po ako, sa mga Ilonggo, Tigrense na nandito po ngayon. Hello po sa inyo, may gabi sa inyong atanan. So, doon po ako pinanganak, and anak po ako ng mga magsasaka. My father is a farmer, and my mother po is a housewife. So, yun po yung naging buhay ko. But sabi ko nga, hindi porket pinanganak tayong mahirap, kailangan umasa na tayong mahirap, di ba? So may pagkakataon pa rin tayong baguhin ng takbo ng buhay natin. Tama ba? Sino mga nakaka-relate dito? Ayan, comment sa mga nakaka-relate. Correct? Ano pa? Siyempre, nagsumikap din po ako. So normally, di ba, sa probinsya, I don't know if ngayon, sinusunod pa rin po yung ganitong culture, di ba? The common advice sa kabataan ng mga magulang is mag-aral na mabuti. Kasi kapag nakapag-aral, di ba, makakapagtapos. Kapag nakapagtapos, makakapag-apply ng magandang trabaho. At kapag may trabaho, doon na po aasenso. So sa akin, sinunod ko rin po yung advice kasi sabi ko nga sa sarili ko before, gusto ko po, since hindi naman po ako pinanganak na mayaman, syempre nangarap din po ako na gumaan at umangat din po kami sa buhay. So kahit mahirap, at yung may itsura natin dyan, di ba, hirap na hirap. Di ba? Mukhang sikbit. Okay lang yun kasi pogi naman yan. Di ba? So, kahit po mahirap, talaga pong itinaguyod ko din po at tinaguyod din po ng mga magulang ko na makapagtapos din po ako ng kolehiyo. So, graduate po ako sa isang technological university sa Visayas, PUP, and nakagraduate din po tayo. So, I was so excited that time because sabi ko, kailangan ko lang palang makapagtapos para magbago yung takbo ng buhay ko. Sino yung mga nakaka-relate dito? Iba, diba, I don't know if ikaw ngayon nanonood, guys, estudyante ka, yan din yung main goal mo. Ayan, sa mga estudyante yan. So, sa mga estudyante dyan, ayan, comment ka naman dyan sa comment section. Sa mga nakapagtapos naman, ayan, comment ka din dyan sa comment section natin. So, yun yung primary goal. Kasi kung pupunta ka ngayon ng university at mag-i-interview ka po doon ng mga estudyante, 95% kapag tatanungin mo kung anong plano nila pagkatapos sila mag-aaral, nakasagot po dyan magtatrabaho. Tama? So, sa akin, ganun din po yung nasa mind ko noon. Sabi ko, pag mag-aaral ako mabuti, kahit, di ba, alam mo yun, hirap na, di ba, dumudugo na po yung ilong sa kaka-aral ng mga calculus, di ba, algebra, ano pa, yung mga physics, chemistry, ay talaga pong wala kang choice, kailangan aralin para makapagtapos, para makapasa lang. Diba? So, sa mga hindi naman matatalino dyan, katulad ko, diba, dinadaan lang po sa pakikipagkaibigan, pakikipagbarkada sa mga matatalino kasi para makakopya. Ayan. So, by the way, nakapagtapos po tayo and after po ng pag-aaral ko, nakapagtrabaho po ako. So, ito po yung una at huling trabaho ko. Ayan, nakapagtrabaho po ako sa Cebu. So, kung familiar po kayo dyan sa factory na yan, Japanese company po siya sa Cebu, dyan po ako nag-OJT. And after ko pong nag-OJT, na-absorb po ako as one of their regular employees. So, hindi na po ako actually nag-attend ng graduation. So, wala po akong graduation picture. Kasi sa sobrang gusto ko po na umasenso na at kumita na po ng pera,
eh talaga pong tinuloy-tuloy ko na kasi sabi ng HR that time, kung uuwi pa daw ako para mag-attend, maka-absent po ako ng ilang araw, baka daw hindi ma-approve yung probationary ko na para maging regular ako. So sabi ko, I won't take that risk na mangyari yun kasi gusto ko na nga kumita ng pera. Kasi yun nga yung mindset ko. Akala ko, pag may trabaho ako, aasenso na ako at ang family ko. Yan. Dapula po. Hindi, sa Danau po ito. Sa Danau. Danau City po yan. Ayan. So, hindi po yan sa Lapula. Sa Danau. Okay? So, sino po dito yung mga nagtatrabaho ngayon or nakapagtrabaho sa isang factory or try maging empleyado? Ayan. So, doon po ako nagtrabaho. So, syempre, ginalingan ko rin. Sabi nga nila, sa pagiging empleyado daw, kailangan binubuhos mo lahat. Kasi syempre, as new employee, as newly hired, kailangan, di ba tayo yung pinakamasipag, tayo yung alam mo yun, magaling, di ba? Kasi, ganun eh. So, ginalingan ko po, di ba, nakikipagkapwa-tao din ako sa mga superior ko, sa mga amo ko. Minsan, kahit po pagtimpla ng kape, ginagawa natin, kahit pagalitan, sige lang, tango lang ng tango. Di ba, sino mga nakaka-relate dyan? Minsan kahit natatapakan na po yung pride natin bilang tao, tango lang tayo ng tango. Kasi syempre, amo natin sila eh. Tama ba? Correct? So, nagbunga naman po siya. Nagbunga naman po ang pagsunod ko sa amo ko. Kasi na-promote po ako after 3 years. Diba, ang unang goal kapag nagtrabaho ka is ma-promote ka. Diba, yung promotion na yun, diba, yung pagtaas ng status natin bilang empleyado, nagkakaroon tayo ng tinatawag na tumataas din yung po yung pride natin. Tama? And at the same time, our goal, kaya din naman natin gustong ma-promote is para tumaas din po yung sahod natin. Tama ba? But nung na-realize ko, na-promote na po ako, ang tinaas lang naman po ng sahod ko nasa 2,500, 3,000 lang siguro. Mga ganon. Pero mga 4K, mga ganon. So, rin po yung range. Pero, ito po yung na-realize ko. Tinaasan nga po yung rank ko, tinaasan nga po yung sahod ko, pero yung trabaho, yung stress na dinagdag, mas marami din. Kasi hindi naman po papayag yung amo natin na dadagdagan yung sahod natin at babawasan yung trabaho natin. Hindi po ganun. It doesn't work that way. Sino mga nakaka-relate? Sino nakaka-relate na nung dinagdagan yung sahod mo, dinagdagan din po yung trabahong binigay sa'yo? Tama? So, after working for 6 years, 6 taon din po ako na nandito. Doon ko po na-realize at doon po ako sinampal ng katotohanan na parang walang nangyari sa buhay niya. Actually, hindi parang. Wala talagang nangyari sa akin. Ano ibig sabihin? I'm so grateful po. Don't get me wrong. Okay? Grateful po ako kasi marami po ako natutunan, marami po ako nakilala, marami po ako na-develop na skills dun sa trabaho ko. But, after working for 6 years, yung finances ko po at yung pangarap ko, hindi ko man lang po nakuha or hindi ko po nakita yung sarili ko na kung magtatagal ako doon, makukuha ko yung pangarap ko. Bakit? Kasi ang naipon ko lang po uniform. Ayan, sa mga nakaka-relate dyan. Ang naipon ko po, resibo. Kasi nagpapadala din po ako sa amin sa Bacolod. Ano pa? Payslip. Ano pa? iBags. Stress. Utang. Ayan. Maraming makaka-relate dyan. Sino dito yung maraming utang nung nagtatrabaho pa? So, ibig sabihin, doon ko po napagtanto na kung magtatagal po ako sa trabaho ko na yun, at syempre, sabi nga nila, diba, kung gusto mong malaman yung future mo, tingnan mo yung taong nauna sa'yo sa ginagawa mo. Kasi sila yung future mo, ikaw yung past nila. So, nung tinitingnan ko po yung mga kasamahan ko sa work, na mga 15 years na, 20 years na po sila doon, pare-pareho lang po kami ng problema. Pera, sabay-sabay po kaming naglilinya sa loan. Diba, sabay-sabay ang pinag-uusapan po namin, kailan kaya tayo makaka-reloan. Same po yung conversation. So, sabi ko, hindi pwede na magtagal ako dito ng more than 6 years na ganito pa rin yung magiging buhay ko. So, that's the time na marami po akong natutunan. And, syempre, meron din po akong mga pangarap. For sure, kayo dito may mga pangarap. Sino dito yung may pangarap? Comment dreams sa comment section natin. Pangarap. Diba? Sabi daw nila, ang pinakamahirap na tao sa mundo is hindi yung taong walang pera, kundi yung taong walang pangarap. Kasi ang pagkakaroon po ng pangarap, libre siya. Diba? So, it's very important na tayo po, may pangarap tayo. May pangarap naman tayo actually. Tama? May mga pangarap po tayo. Nagkataon lang, kinakalimutan na lang natin yung pangarap natin. It's because, bakit?
Bakit natin kinakalimutan yung pangarap natin? Kasi sa ginagawa natin ngayon, hindi natin makukuha yung pangarap natin. So, ang ginagawa natin, pinapatay na lang natin yung pangarap natin. Kasi paano ka mangangarap? Paano ka mangangarap ng bahay na 10 million pesos? Paano ka mangangarap ng sasakyan na 2 million pesos? Paano ka mangangarap ng travel na 1 million pesos? Paano ka mangangarap ng savings? Eh kung yung i-compute mo yung pangarap mo na yun, sabihin na lang natin 10 million yung bahay, 2 million yung sasakyan, magta-travel ka, 1 million savings, 1 million, 14 million yung total ng pangarap mo, eh halos nga, kapag 3 araw bago yung sahod, wala ka nang makain. Pingbitay ang tawag po namin dyan nung nagtatrabaho ka. Sino po yung mga nakaka-relate? Diba? So hard. Diba nabuhayin yung pangarap mo kung ang ginagawa mo, hindi naman po siya pwedeng makatupad ng pangarap. Okay? Kaya po, nung na-realize ko na, ay, may pangarap pa pala ako. Meron pa pala akong gustong marating sa buhay. Meron pa pala akong dreams na kailangan kong abutin. Kasi isang beses lang po tayo mabubuhay. Kailan ko pa ipaglalaban yung pangarap ko? Na-realize ko na kung nagtatrabaho ako para sa pangarap ng ibang tao, what if trabahuin ko rin yung sarili kong pangarap? Tama? And, eto po yung naging reality. Okay? Siyempre, ikukumpara natin, makukuha ko ba talaga yung pangarap ko kung sahod lang talaga yung aasahan ko? Sabihin na lang po natin yung sahod po natin, 25,000. Okay? Sa mga OFW dyan, sa mga nasa Pilipinas, for sure, medyo malapit or more than po dito yung sahod po ninyo. Expenses-wise, di ba? Pag ikaw nagtatrabaho ka, sabihin na lang natin, malayo ka sa family mo, or meron ka pong rentahan na bahay, sabihin natin yung rent mo dyan, 5,000. Maliit po yan, yung 5,000 na rent. Mag-rent ka ng isang bahay or isang apartment, maliit po yan. 5,000, electricity, bill mo sa kuryente, 2,000. Sabihin na lang natin, water, 500. Babayad ka ng internet, 1,500. Siyempre, pagkain mo, 6,000. Transportation mo, 6,000. Gastos mo sa toiletries, ganyan. And kung meron ka pa pong anak or kapatid na nakatira sa'yo, additional pa po yan na 12,000 pesos. Usually po sa Pilipinas, di ba? Way back 1980s po sa Pilipinas, kung isa lang po yung nagtatrabaho, kaya na po. Sa buong pamilya, kahit isa lang po yung nagtatrabaho, kaya na po mabuhay ng buong pamilya. Ngayon po, 3 na kayo nagtatrabaho, kinukulang pa rin. Bakit? Dahil po yan sa tinatawag po natin inflation rate. Sa mga hindi po pamilya dito, ito po inflation rate, ito po yung pagbawas ng buying power ng pera natin dahil sa sobrang pagtaas ng bilihin. Ibig sabihin, yung value ng pera natin, bumababa siya kasi sa sobrang pagtaas ng bilihin. Yan po yung inflation. Parang for example, kung may 1,000 ka way back 1990s, 1980s, pag pumasok ka po ng grocery store, paglabas mo, meron ka pong 2 basket po na napamili. Nung year 2000 po, may 1,000 ka, pumasok ka ng grocery store, isang basket na lang po yung bitbit mo. Ngayon po, 2025, may 1,000 ka, papasok ka po sa grocery store, paglabas mo, isang Downy, isang sabong panlaba, at isang tinapay na lang po ang mabibili. Ganun po ang ibig sabihin ng inflation. Same amount of money, pero yung buying power niya bumababa kasi sa pagtaas po ng bilihin. Eh, ang tanong, sa pagtatrabaho ba, sing bilis ba ng pagtaas ng bilihin ng pagtaas ng sahod? Di ba? Kayo na po yung sumagot. Hindi, di ba? Di ba? Minsan, di ba? Pabingi-bingihan pa yung amo mo, di ba? Nagre-request ka, amo, kailan ba tataas yung sahod natin dyan? Hindi na po kasya pambili ng bigas yung sinasahod mo. Di ba? Pero wala. Kailangan pang mag-rally ng sambayan ng Pilipino sa EDSA at kung saan-saan para po sagutin ng, di ba? So, by the way, yun po yung ibig kong sabihin. So, nung na-realize ko po yun, nasabi ko, walang masamang magtrabaho. Pero kung ang trabahong ginagawa ko, eh hindi naman po ako just for survival lang. At hindi ko po makukuha yung pangarap ko. Might as well, maghanap na ako ng ibang opportunity. Tama? And congratulations po sa lahat ng nandito ngayon. Because, since nandito ka po sa Meet Your Future event, meron ka pong ganong mindset at meron pong nagpupush sa'yo na kailangan mo pong
aralin at kailangan mo pong ma-realize yung mga na-realize natin. And maybe ikaw na-realize mo na. Maybe ngayon, nagkakaroon ka na po ng clarity dyan sa mind mo. And pwede mo bang pasalamatan dyan sa comment section yung tao nagpapasok sa dito? I-comment mo po. Mag-thank you ka because for me, yung tao na yan, nag-care po siya sa'yo. Nag-care siya na kung ano man po yung mindset niya ngayon, kung ano yung na-realize na before, is, di ba, ma-impart niya rin sa'yo na yung na-realize niya, ma-realize mo rin. So that, di ba, magkaroon ka ng ganong mindset na walang masama sa paghahanap ng ibang pagkakakitaan kasi sa panahon nga ngayon, kinukulang na po yung income. At alam mo sa sarili mong totoo yan. Diba? So, you say thank you, di ba? Ako, I encourage everyone to say thank you. I-shout out mo po dyan yung coach mo. Diba? Kasi, diba, sa sobrang busy niya, baka nasa date pa yun, pero talagang pinasahan kanya ng link. Hindi kanya kinalimutan, kahit po ay, siya po ay nagse-celebrate with his or her loved one. Diba? So, next. Ayan. So, mahirap na nga, diba? Wala na nga ang pera. Marami pong wala na rin oras. At baka sinasabi mo na, hindi ko naman yan, hindi ko naman yan line of job. Ang pagninegosyo, dyan sa Project High, dyan sa OPI, sa EC. Hindi para sa akin, wala nga akong pera, wala akong oras. Guys, tandaan niyo po, wag na po parang sa akin before, ayoko na pong mag-inarte sa buhay. Kasi wala na nga akong pera, wala na akong oras. Parang sa akin, tanggap mo na po sa sarili ko na ayoko na pong mamili ng opportunity kasi wala po ako sa sitwasyon na kailangan ko pong mamili. Diba? Wala nang mawawala sa taong matagal nang wala. Correct? So, my goal, nung naghahanap po ako ng opportunity, sabi ko, kung hindi ko man yan lilinyahin ko yan. Kung may puhunan man yan, gagawan ko yun ng paraan. Kung wala man akong time, gagawa ako ng time because it's not a matter of time, it's a matter of priorities. Correct? Priority ko yung pangarap ko. Priority ko yung pag-asenso ko. And hindi ako papayag na pipigilin po ako ng mga reasons din. Kasi tawag ko po dito excuses. Pwede po bang mag-comment lahat? No excuses. When it comes in achieving our dreams, importante po hindi tayo nag-excuse. Because kapag nag-excuse tayo, sinasabi lang natin na hindi natin deserve yung pangarap natin. Tama? Dapat gumagawa po tayo ng paraan because kapag gumagawa tayo ng paraan, pag gumagawa po tayo ng ways, it means decidido po tayo, decided tayo, committed tayo sa pangarap natin. Everybody comment down below, I am committed. Dapat committed ka kasi pangarap mo yun. Walang ibang makikipag sa katuparan. Ayan, nabulol pa ako. Walang tao na kukuha ng pangarap mo kundi ikaw. Walang ibang tao. Pangarap mo, ikaw yung tatrabaho yan. Huwag mong ilagay yung pangarap mo sa ibang tao because you are responsible for your own dreams. Correct? Dapat committed ka. So, yan po yung nangyari sa akin. Wala akong pera, ginawan ko ng paraan, nangutang ulit ako. Kaway-kaway sa mga sumali dito na naghanap ng paraan. Diba? Ako po, nangutang ulit ako because alam ko sa sarili ko na yung perang ilalagay ko dito, hindi ko naman siya ilalagay sa gastos. Diba? Ang mali po kasi sa atin minsan ng mga Pinoy, parang ganito, sa mga favorite na subject po yung math. Ito, I will share to you my mindset. Ang Pinoy po, willing silang magbigay ng or maglagay ng pera minsan sa gastos. Pero yung gastos po kasi, it's like zero. Diba? Kahit anong numero ang ilagay mo sa zero, i-multiply mo, ano yung answer? Diba zero? Example, may sahod ka. Pinadala mo sa Pilipinas kasi may birthday. Gastos yon, tama? So, ano yung answer? Zero. Bakit? Walang babalik sa yung pera. May pera ka ngayon, nanghingi yung kapatid mo kasi may gastusin sa kanila, pinahiram mo, may babalik ba sa'yo? Wala. Because, zero. Gastos yon. So, minsan, hindi natin yung nare-realize na ang gastos pala is zero. So, kahit gaano kadaming ilagay yung pera, kahit gaano kadaming perang ilagay mo doon, may babalik ba sa'yo? Wala. Because, zero yun. Ang business po, di ba? Ito na-realize ko pa before. Ang business, ang investment, ang negosyo, it's like multiplying something by number. Pwedeng times 10, pwedeng times 20, pwedeng times 31. Kasi 31 accounts. Kapag ang pera nilagay mo doon sa negosyo, i-multiply mo, may babalik ba? Yes. Example,
lagay ka po dito sa business natin. So since times 10 yan, naglagay ka po ng, sabi na natin, 70,000. 10 times 70,000, may babalik sa'yo na 700,000. Kasi ang negosyo, it's like multiplying your capital or your money by a certain number of digits. Depende po sa opportunity na sasalin mo. Sa akin po, nakita ko po dito sa negosyo po natin sa project ay sa EC and OBI. It's like multiplying my money by 1,000 or hundreds. Kaya po, pinangutang ko siya. Kasi kung sanay na ako for the past 6 years na yung perang kinikita ko, nilalagay ko po sa zero, walang bumabalik. It's time for me to take that leap of faith, maglagay po dito. Baka may bumalik, baka mag-double up, baka mag-triple, baka nag-times 10. So yun po yung pinanghawakan ko noon. And para po sa akin, isa po sa na-realize ko that hindi naman po sukatan kung gaano nga karami yung pera sa bulsa mo para makasali ka. Ang sukatan po dito kung gaano kadaming paraan ang naisip mo para sa pangarap mo. Kasi kung marami kang paraan, panigurado kung makakasali ka. Tama? Tama, di ba? Di ba? Kasi kung tatanggapin mo na lang na wala kang pera, para tinanggap mo na rin na ayaw makuha yung pangarap mo. Correct? So, yun po yung sa akin. Kaya naka-join po ako. 3 days na po, nakapag-join agad ako. Yun po yung itsura ko before, di ba? Medyo hilaw pa po yung ngiti ko dyan kasi syempre, pinangutang ko pa po. Pero may pangarap na po ako dyan, di ba? So, syempre nagpasalamat po ako sa mga taong nag-invite po sa akin. So, syempre, po yung sunod ko na ginawa? Tinrabaho ko po, ayan. I work hard para po matutunan yung negosyo. Wala naman po siguro negosyante na sumali sa, or nagsimulang magnegosyo na gusto niya malugi siya. Tama? Ang mali kasi sa iba, diba, hindi pa nga nakakapagsimulang, iniisip niya na baka malugi ako. Paano ka ngayon na-asenso dyan? Hindi ka pa nga nakakapagsimulang, iniisip mo palugi na. Diba, walang negosyanteng ganun. Kung magne-negosyo ka, dapat ang goal mo, lumago ang business mo. So, paano mababalago yung business mo? Every successful entrepreneur, diba, inaral ang negosyong ginawa nila. Nag-join sila, inaral, diba, they learn, nag-open sila, nagpa-coach, nag-mentor, nag-attend ng events, diba? They invested in themselves. At yun po yung ginawa ko. Kaya tama po yung ginagawa niyo po ngayon na nandito po kayo, nakikinig po kayo. Because for sure, may mga na-impart po, may mga narinig po kayo sa mga speakers dito po sa Project High na na-realize niyo, oo nga, no? Ganun pala. Same pala. Nasabi niya yung gusto kong sabihin. Correct? So, inaral ko po yung negosyo, tinanggap ko po sa sarili ko na ako po yung amo sa sarili kong negosyo at walang ibang aaral ng negosyo ko kundi ako. Correct? So, yun guys, I learned the business as fast as possible. Hindi ko po sinabing may trabaho ako, pagod ako, hindi. I made time, di ba? Kinausap ko po yung coach ko, kinausap ko po yung mentor ko, nagpaturo po ako, nag-empty po ako ng cup ko. Hindi ko po ugali na feeling ko alam ko na lahat. Kasi kung alam ko na lahat, isa na ngayon mayaman na ako. Yun yung mindset ko before. Kung ang mindset ko nung nagsisimula ako, alam ko na lahat, di ba? Ano pa yung purpose? Bakit ako sumali? Correct? So, a piece of advice sa lahat po ng mag-join or member po na bago, you empty your cup. Because if we empty our cup, it gives a space for us to learn more and a space for us to learn para maging successful. Correct? So, yun po yun. So ano po yung nangyari nung nag-empty po ako ng cup, nag-attend po ako ng training, nag-open po ako for mentoring, nag-open po ako for coaching, and inaral ko po yung business. Okay? Na-hit ko po yung first million ko more than just 1 year. After 1 year, na-hit ko po yung first million. Ganun pala. Actually, mabilis lang po pala yung pagkuha ng goal. Kailangan lang minsan natin mag-unlearn ng mga bagay na hindi nakakatulong para po umasenso tayo. Ang dami na po natin ngayon. Ang dami pa ng single. 1K na po tayo. Ayan. So, grabe, 1,000 na po yung nandito ngayon. Congratulations sa lahat. Ayan, na nandito po. Ayan, video ko lang. Ayan, congratulations kasi almost 1,000 na po yung attendees natin ngayon sa Project High. Happy Feb 14. Ayan. Ayan. So, kaway-kaway sa mga tropang bahay. Ayan, 1,000. Wow. Ayan, so, ayan guys, so na-hit ko po yung first million ko after a year. So, sobrang nagpapasalamat po ako dyan. Sabi nga nila, sulit po yung hard work. And dito po sa negosyo po natin,
ang pinaka-goal mo po, yung first million, kapag example, bagong member ka pa. Because in earning your first million, doon mo po ma-realize na ang dami palang kailangang matutunan, ang dami mo kailangang baguhin sa sarili mo, ang dami mo kailangang baguhin sa mindset mo. Kasi earning your first million, it's like, di ba, rewiring your mind. At basta ang dami mo pong ma-realize, mas makikilala mo yung sarili mo. Kaya pala hindi ako masenso kasi ganito pala yung mindset ko, kasi masyado pala ako marason. So kapag tatanggalin mo lang yun, kailangan lang palang sumunod. Kasi pala, masyado pala akong suplado or suplada, kailangan lang pala maging friendly. So ibig sabihin, dito po sa pagitan ng first million, number 1, makikilala natin yung sarili natin. Number 2, magkakaroon tayo ng achievement na kaya naman pala. Yung environment lang pala natin yung nagsasabi hindi natin kaya. Kasi kung tama pala yung mga taong sasamahan mo, mapuprove mo sa sarili mo that kaya mo na yun. Diba? Parang it seems like impossible. Example, sa mga bagong member, paano kayo talaga kumita ng million dyan sa easy sa OPI? Pero, kapag pala makikinig ka lang dun sa mga nagtuturo sa'yo, Mr. Josephine, Mr. Tani Morales, Mr. Don Pan, kaya naman. Diba? So, yun, next, syempre, dito na rin po tayo kumita ng 6-figure income. Grabe po, sobrang sarap lang po na yung dati isang taon ko pong kinikita dati sa pagtatrabaho ko. Normal para sa kinikita dito monthly. So, imagine niyo po, I earned 100,000, 200,000, 300,000. And right now, my goal po is to earn 7-figure, mag 1 million per month. Wow. And very possible siya because nandito tayo sa business, ang dami na nakakagawa. Okay? So, lakihan po natin yung pangarap natin because kung nagagawa ng iba, magagawa din po natin, magagawa din po. Okay? So, syempre, nagkaroon po tayo ng mga travels, iba't ibang lugar. Ang masarap po sa ganitong klaseng business is you become your own boss. Ibig sabihin, ikaw po yung magdedictate kung ano po yung schedule mo. You can go for vacation yet, diba? Habang ginagawa mo yung business, nagla-lifestyle ka pa. Diba? Actually, our business is like, diba? Lifestyle na siya. It's a way of life. So, pwede kang magbakasyon sa Boracay, katulad ng ginawa ko, at tumatakbo pa rin yung negosyo mo. Pwede kang pumunta ng Balisin Island, diba? At tuloy-tuloy pa rin yung negosyo mo, and marami pa pong iba. Ano pa, syempre, nakapunta rin po tayo ng trip sa international. Twice po ako nag-Hong Kong trip. Nakapunta rin po tayo ng Macau. Nakapunta po tayo ng South Korea, Jeju Island, South Korea. Nakapunta po tayo ng Thailand. Nakapunta po tayo ng Singapore. So, nakakatuwa po kasi before I thought sa akin bilang isang probinsyano, makakapunta lang ako ng abroad if hindi OFW ako. But because of Project High, because of OBI and EC, nagawa ko siya bilang isang turista. Diba? And the-experience po natin yung Asian cruise. Diba? This luxury experience po na napakasarap po ng experience namin dyan for 4 days and 3 nights. Wala po kami ibang ginawa, kundi mag-enjoy, kumain, diba? Manood ng mga show sa loob ng isang malaking barko. It's like a casino, hotel, resort, mall in a big ship. Ganun po yung experience. And grabe po, nakaka-amaze. So, sobrang thank you po, Project High. Thank you, Lord, syempre. And of course, ayan, so, dito ko po na-try na in just more than 3 months, di ba? Kumita po ako ng 867,000. So, this was, na-award po sa akin to kailan to? If I'm not mistaken, last year. Ayan. So, May 19. Imagine niyo po, for the past more than 3 months, 867,000. Posible pala siya. Diba? Posible palang ganito kalaki yung kitain. Diba? Dito po sa community po natin. And, syempre, ngayon po, yung dating nag-co-commute sa jeep, yung dating nagkahabal-habal, yung dating nakatayo sa bus, yung dating nakikipagsikat sa MRT and LRT, ngayon po, nag-drive na po ako ng sarili kong SUV, Nissan Terra. So, why I'm sharing this to you? Bakit ko po sinishare yung nangyayari po sa akin? Because I want to inspire all of you. I'm not bragging, don't get me wrong, ha? Kasi ang layo pa po marami pa po akong goals. This year, I want to earn more. I want to gusto ko pa po magkaroon ng sports car. I want to help also my leaders na kung ano man po yung resulta ko, mag-resulta din nila. But
the main reason why I'm sharing this is para mapakita po sa inyo na from dating walang-wala, na pangarap lang po yung meron ako, up until na nandito na po ako ngayon sa situation ko. And syempre, may next chapters pa po sa journey ko dito po sa negosyo po natin. And ngayon po, mula po sa pinangutang na puhunan, di ba, na-mention ko kanina, pinangutang ko pa po yung puhunan ko dito. Ngayon, ang kinita ko na po is nasa 10.6 billion pesos. Bumura po doon na yung pinangutang ko po ng puhunan magiging 10.6 billion pesos because of our opportunity. So, ano po yung ibig kong sabihin? Sabi ko nga, lakasan lang po ng loob ang pagbabago ng buhay. Kung hindi ko po ginawa yun before, if nagpadala po ako sa takot ko, if nagpadala po ako sa duda ko, if nagpadala po ako sa mga negative na tao at mga chismoso-chismosa na nasa paligid ko na kung ano-anong sinasabi, sana ngayon wala akong 10.6 billion pesos. See, sometimes the person that you need the advice is yung sarili mo. Tanungin mo po yung si self, di ba? Bawsin sa TikTok, tanungin mo si self. Gusto mo ba yung buhay mo? Ngayon, kung ayaw mo, sinagot ka ni self na mangarap ka, gumawa ka ng paraan, abay hindi mo na po kailangan ng opinion ng iba. Kasi sarili mo pa lang po, sapat na yan na pakinggan mo. Sometimes, the noises outside are just distraction. Pwede mo bang i-comment sa comment section? Distraction lang yan sila. Yung mga chismosa mong fake friends, yung mga relatives mo na bantahero, diba? Yung negative mong partner, diba? O kung sino man yan, distractions lang yan. Distractions lang yan para sa greatness na destined kang makuha mo. Diba? We are, diba? Sabi nga ni Mentor Daniel, always ko itong naalala, abundance is our birthright. Ibig sabihin, lahat po tayo deserve po natin na maganda po maging buhay. But, the fortune is for the brave. Ang pag-asenso po, para po siya sa mga matatapang. Matatapang sa ano? Matatapang ipaglaban yung pangarap nila. Matapang na makuha yung gusto nilang marating. Because, if hindi mo po tatapangan, wala pong ibang makikipaglaban ng pangarap mo. Correct? So, yun, push mo po. Push mo. Kung ikaw ngayon, may pera ka na dyan, after ng event na to, i-contact mo na po yung coach mo. Sabihin mo, coach, saan to ipapadala? Diba? I-contact mo na po yung mentor mo para po makapag-start ka na kaagad. And, syempre, the best part, I am always praying and thanking po God, the Lord, na because of this business, I am able to give back doon po sa mga taong, syempre, mahal ko. Syempre, yung family ko. Dito ko po na experience na, alam mo yun, ma-treat po yung family ko. Kumain po kami sa isang fine dining restaurant. Alam mo, hindi namin nagagawa before, yung mga buffet. Ayan. So just imagine, guys, na yung dating pong, dinadalhan ko lang po yung nanay ko dati sa trabaho nila sa ng pang-lunch nila, di ba? Yung okra lang yan, talong lang yan, kumakain po kami sa ilalim ng puno, sabay-sabay po kami. Ngayon, dinadala ko na po sila sa buffet na mas marami po yung pagkain kaysa sa akin. Diba? Nakapag-travel na po. Yung mother ko po ngayon, ano na lang po siya kung saan niya po gusto pumunta. Ang tawag ko po sa kanya, travel vlog. Kasi, isa po, nakikita ko sa Facebook niya, nung po siyang si Kibor, siyang Boracay, wow! Time and financial free. Hindi, yung mother ko po kasi, siya, pag-gala siya. Yung father ko po ayaw niya. Yung father ko naman po, nag-back to school, ayan. Yung papa ko po is nasa 70 years old, nag-back to school po siya. Ano ibig sabihin ng back to school? Sinusundo po siya ng classmate niya kada afternoon sa amin, tapos niyaya siyang mag-tongkit. So, hinahayaan na lang namin kasi matanda naman na. So, okay, daddy, you go. You go learn. You go to school, kaya mo yan. So, by the way, ayan, so, ayan po, yung sa akin po, my point here is, masarap po na, di ba, ipaglaban yung pangarap mo. Kasi kapag pinaglaban mo yung pangarap mo, syempre, mabibigay mo rin sa mga mahal mo sa buhay yung deserve na buhay na gusto mong ibigay para sa kanila. Yun. Ayan. So, this is my present and good news po sa lahat ng nandito. Pwedeng ito rin po yung maging future. Kailangan lang
magkaroon tayo ng tapang, kailangan lang na sumabay po kayo, subukan nyo po at simulan nyo na kaagad. So maraming salamat po sa lahat ng nandito ngayon. And sana po na-inspire ko po kayo and nakita nyo po kung gaano kaganda yung pwedeng naghintay sa inyo dito. Ang kailangan lang po sumabay po kayo sa amin sa Project High Community and sabay-sabay po tayong kunin yung mga pangarap natin sa buhay. Maraming salamat po. My name po is Rafi Francisco. I am proud to be part and a member of Project High Community at ikaw na rin po yung susunod. Be empowered, be super, and we dare you to dream big. Thank you so much and back to you, Coach Marjorie Oscar. Ayan. So, syempre, thank you so much, Mentor Rafi. Diba? So, sa lahat naman ng mga participants natin, grabe talagang, pataas tayo ng pataas, no? So, we are 1.1K participants as of now. I know for sure marami kang natutunan. Diba? And pag-start pa lang ng Mentor Rafi, talagang bumabaha ang puso natin dyan. And happy Hearts Day sa ating lahat. So, syempre, bago tayo maghiwalay, Mentor, syempre, i-grab ko na itong chance na to na mag-take ng picture kasama ka kaya sa lahat ng mga sa lahat ng mga participants natin. So, keep on typing po. Pasalamatan po natin si Mentor Rafi kasi syempre, sobrang ganda na nag-aantay sa atin dito. And syempre, ayan, ako na lang siguro, Mentor, click. So, okay, 1, 2, 3, smile. Another one, Mentor, Project High naman po. 1, 2, 3. Ayun, thank you so much again, Mentor Rafi, sa napakagandang journey and syempre sobrang daming natutunan, lalong-lalo na sa mga participants natin ngayon, sa mga ibinagsak mismo, diba, ni Mentor Rafi. So again, thank you so much, Mentor Rafi. Ayan. So sa lahat naman ang nandito, I know for sure, diba, sobrang dami mong natutunan sa mga binahagi ni Mentor, ano yung naging dahilan, bakit na nag-decide talaga siya nandito, and ano yung nangyari. Kaya kung gusto mo, diba, na maging ganon din yung resulta mo, ngayon pa lang, i-comment mo dyan, I am next. Kasi ngayon pa lang, even po ako, nung time din, nung nagsimula ako dito, talaga sinasabi ko talaga palagi kay Mentor Rafi na I am next. Kaya, syempre, bago tayo mag-end, siguro, meron pa tayong announcement. So, sa ating tech, paki-share na lang po ng ating poster dyan. Ayan. So, eto po, sa lahat ng mga nandito, kung nag-attend ka ngayon, mas dapat kang mag-attend mamaya po to. So, after ng event po natin ngayon, hingin mo po sa coach mo or sa mentor mo yung link kasi yung event po natin mamaya, VIP Mega Hit. Kung gustong-gusto mong kumita, di ba, ng 1 million in just 3 months time, dapat mag-attend ka kasi po yung main speaker po natin mamaya. Ito lang naman po, dating OFW, pero right now, alam niyo po ba, di ba, ginagawa to negosyo as family business, sila pong mag-asawa, and right now po, in 3 months time, only kumita ng 1 million mahigit. Kaya kung nag-attend ka ngayon, again, dapat mag-attend ka mamaya at mas maganda magdala ka din ng mga kakilala mo kasi sure ako, once napakinggan nila si Mentor Marlon De Vera, naku, magjo-join yan. Kaya sa lahat ng mga nandito, again, attend po ulit tayong mamaya 10 PM Pinas time po yan, right after our Zoom event ngayon. Okay, so Tech, meron pa ba? Ayan, so syempre, antayin natin kung meron pa ba. Ayan, ito po ang napaka-exciting event na inaabangan ng lahat ng nasa Project High Community. Our Money Festival is coming April 20 to 30. So, kontakin mo po yung coach mo, yung mentor mo. Paano nga ba maka-attend sa event na to? Kasi ito po ang celebration mismo ng 10th year anniversary dito po sa Project High or sa J-Lim Project. And since nandito ka, may privilege ka. Kaso nga lang, limited slot lang po to. Kaya ngayon pa lang, kausapin mo yung coach mo, yung mentor mo, paano makasali sa event na to kasi
Sa April pa po to, mas maganda ngayon pa lang, naka-reserve na yung ticket mo, yung slot mo, kasi sobrang daming nandyan. Ayan, makikita mo po, Awards and Recognition Day po. Gadget, meron din para kung gusto mong manalo at hindi. At higit sa lahat, meron pong car, sasakyan na ipapag-grand raffle. Excited ka na ba? Gusto mo ba na ikaw yung next na makakakuha ng sasakyan dito sa Project High? Dapat nandun ka mismo sa event na yan. Again, contact your coach or your mentor para mapag-usapan nyo paano ka makasama sa event na to. So, Tek, meron pa ba? Ayan, so, grabe no, habang palapit ng palapit yung ating Money Festival, paganda ng paganda yung ating mga events. So, eto din, sa lahat ng mga VIP Club member na kapag-VIP na, congratulations kasi meron pong exclusive mentoring together with our CBO, ayan, Mentor Joseph Lim. Kaya sa lahat ng mga hindi pa nakapag-VIP, again, ito po sa March 5 po ito, so ibig sabihin may ilang araw pa, 2 linggo pa kung hindi ka pa nakapag-VIP. Again, contact your coach kasi ito po ang isa sa napakaganda at hinahandaan talaga na event kasi imagine niyo po, Hall of Famer po natin yan na kung saan sobrang dami na talaga natulungan and ngayon, yun po ang mag-mentor mismo sa mga VIP club. Kaya kung nakapag-VIP ka na, congratulations! Ayan, may mga nag-comment since 2020, ano pa, nakapag-VIP na. And sa mga hindi pa, may araw pa po, may linggo pa po, ilang weeks pa po nag-aantay bago yung event na to. Kaya dapat bago ang araw na yan, VIP club ka na. And para makasama ka sa exclusive event na to. Next po, meron pa ba, Tek? Ayan, so I guess wala na. So again, sa lahat ng mga nandito, congratulations kasi talagang nag-attend ka, tinapos mo yung event and nakita mo yung mga upcoming events pa. So kita-kits po again sa event natin mamaya. And yun lang po. This is Coach Marjorie, your host. God bless everyone. Recording stopped.